Lumipas ang 3 araw at sumapit na nga ang gabi kung saan sisikat ang tinatawag nilang blood moon. Nagsalita si Zacarias. "Roman, kumusta ang preparasyon para sa ritual?" "Kumpleto na, Zacarias. Narito na ang mga bungo ng oso, balat ng baka na ginawang pantalon at damit, pati na ang ikakabit sa kanila na kuko ng buwitre, at mga buto mula sa tadyang ng leon. Aliyah, naihanda mo na ba ang itim na meteor?" "Oo, Zacarias. Nasa akin na. Mamaya ko palang iyon dudurugin para ang usok noon ay ipapasingot natin sa ating mga bihag." "Magaling. Wala nang makakapigil sa ating operasyon. Base sa aking mga tauhan sa bayan ng San Fabian, San Pascual at San Miguel, mukhang nag-iimbestiga ang tagabantay sa mga nangyayaring pagkawala. Pero wala naman siyang nakuhang kahit anong lead sa nangyari. Kahit sino naman kasi ay walang alam kung paano natin ginawa ang lahat. Magaling ang ginawa mong paraan, Aliyah. Maitutuloy natin ang ritual nang walang panggagambala na magaganap mula sa tagabantay. Sige na, magpahinga na kayo at mamayang gabi ay magiging abala ang buong magdamag natin." Wika pa ni Zacarias sa mga tauhan niya. Samantala, sa bahagi ni Magnus, pagkagising niya ay nagkapilang siya at agad bumaba sa underground ng bahay kung saan siya naglalagay ng mga gym equipments. Naabutan niyang naroon si Efraim, seryosong sumusuntok sa punching bag. Naka-shorts lang ito at walang damit. Hindi makapaniwala si Magnus na ganoon na ang itsura ng katawan ng binata. Bato-bato ang sikmura, buo ang dibdib at may matitigas na braso. Halatang batak na batak ito sa workout. "Efraim, ilang beses sa isang linggo ka kung mag-workout?" Araw-araw po, Kuya Magnus. Tapos 2 hanggang 3 beses kapag Sabado at Linggo o kapag walang pasok sa eskwela." "Talaga? Paano mo yun ginagawa? Yung 3 beses sa isang araw ng workout?" "Sa umaga po ang unang workout ko. Lower body lang muna yun. Abs and legs. Sisimulan ko ng 5 a.m. Before 7 a.m. ay tapos na ako. Gagawin ko muna ang trabaho ko. Tapos magja-jogging ng 30 minutes. Dito lang din sa loob ng compound. Tapos magla-lunch ako ng 11 a.m. Pagsapit ng 2 p.m. ay mag-workout ako uli. Chest and bicep naman. Hanggang 3 p.m. lang yun. Tapos sa gabi naman uli. Mga 9 p.m. ako mag-workout. Back and shoulders naman ang babanatan ko. 1 oras hanggang 2 oras na workout yun." "Grabe ha, ang sipag mo pala sa workout. Sa paggamit ng baril, marunong ka na?" "Medyo maganda naman po ang pulso ko roon. Madalas din akong pahiramin ni Mang Ambo ng baril. Doon kami nag-iensayo sa dulo ng hasyenda para hindi rinig masyado dito sa bayan." Okay. Maganda yan. Pero matanong ko lang, bakit naman sobra naman yata magpapahirap po sa katawan mo? Sasaba ka ba sa gera? Pangarap ko kasi, Kuya Magnus, na maging kagaya nyo. Yung kayang lumaban sa mga aswang. Kaya nga kapag magkasama kami ni Mang Ambo ay nagpapakwento ako sa kanya ng lahat ng alam niya tungkol sa mga aswang at mga naging karanasan nyo para may matutunan ako." Ganun ba? Hayaan mo, kapag walang pasok at nangangailangan ako ng backup, ay isasama kita sa misyon." "Talaga po?" "Oo, sigurado yun." Sagot naman ni Magnus at nagsimula na ring magkarga ng mga bakal sa barbell na kanyang bubuhatin. Makalipas ang 1 oras na pagpapapawis, ay umakyat na rin siya agad para maligo. Muli niyang sinimulan ang pagre-research tungkol sa mga nawawalang kabataan sa San Fabian, San Pascual at San Miguel. Naisip niyang hindi naman iyon pasok sa kriteria
para doon sa sinasabi ni Mang Adimir na The Wild Hunt. Dahil sa Wild Hunt ay walang pinipiling kasarian at edad. Paramihan kasi ng kaluluwang makukuha ang purpose noon. Itinigil niya na muna ang pagre-research at nagpunta sa silid na ginagawa niyang armory. Nagkarga siya ng mga blue sodium sa ilang pirasong bala. Tapos ang iba naman ay isinawsaw niya sa blue sodium bago ikinarga sa mga magazine. Sa panahon ngayon, hindi na siya dapat magpakakampante. Dapat mas magulang na siya sa mga kalaban dahil wala siyang ibang aasahan. Wala siyang kapangyarihan at wala rin si Maris na magliligtas sa kanya kung sakaling bigla siyang maipit sa alanganing sitwasyon. At tinang balikan ang grupo ni Zacarias na nagbabalak gumawa ng halimaw na tinatawag nilang berserker. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Magkakatabi sa lupa na nakahiga ang 30 kalalakihan. Lahat ng mga ito ay may malulusog at malalakas na pangangatawan. Karamihan ay varsity players, kaya matatangkad at matipuno ang katawan. Nakalatag sa lupa ang mga metal frame kung saan nakaposas ang mga kalalakihang iyon. May mga nagwawala at sumisigaw. Ang iba naman ay umiiyak at natatakot dahil alam nilang iyon na ang gabi na babaguhin ng isang hukluban ng necromancer ang kanilang pagkatao. Nasa may uluhan na nila nakalagay ang bungo ng oso na isusuot nila para sila ay maging mga halimaw. Masayang nagkakainan sina Zacarias ng mga laman loob ng mga dalagang dalisay na kanilang dinukot para gawing pagkain sa gabing iyon. Ito na ang pinakahihintay nating gabi, ang simula ng ating pamamayagpag sa lalawigang ito at paghahasik ng takot. Wika pa ni Zacarias. Sabi naman ng matandang si Alia, Zacarias, baka naman kapag natapos na ang paglikha ko ng mga halimaw na kailangan mo, ay makalimutan mo na lahat ng ipinangako mo sa akin. Ang malala pa, dahil baka ang mismong mga halimaw na lilikhain ko ang uutusan mong pumatay sa akin. Sabi naman ni Zacarias, bakit ko naman iyon gagawin? Isa kang malakas na kasapi ng samahan namin. Malaki ang pakinabang namin sa iyo, kaya hindi ka pwedeng mawala. Nakangiting wika pa ni Zacarias, pero sa isipan niya ay iyon naman talaga ang kanya binabalak. Dahil baka kapag nakita ni Apong Abraham na mas malaki ang magiging pakinabang sa matandang si Alia, ay baka ibaba ang ranggo niya at si Alia ang gawing pinuno sa maliit nilang paksyon. Nang muling magsalita si Alia, pero sa bagay, kahit gaano pa kataas ng iyong kapangyarihan sa Zacarias, ay hindi mo rin pala mauutusan ang mga halimaw na lilikhain ko para patayin ako. Dahil binded sila sa akin. Ang sarili kong dugo ang kakailanganin sa ritual. Kaya kapag inutusan mo sila na patayin ako, ay para mo na rin silang inutusan na patayin ang sarili nila. Kaya hindi nila iyon susundin. Nakangiting wika pa ni Alia. Hilaw naman ang umiti si Zacarias habang sinasabi sa sarili, hayop talagang hukluban na ito ah. Akala ko pa naman may iisahan ko na. Kaso, mukhang napaghandaan niya ang naiisip kong hakbang. Pasimple lang siyang uminom ng wine na may halong dugo habang nagsisimulang magngit-ngit ang kanyang loob sa kanyang tauhang hukluban. Hanggang sa sumapit ang pasado 11:00 ng gabi. Tumayo na si Alia at nagtungo na sa gitna ng malawak na bakanting lote sa likuran kung saan naroon ang mga nakatali na mga kalalakihan. Inilabas niya sa sling bag ang itim na meteor, langganang bakal na may kasamang pandikdik kagaya ng sa Almires. Sa kanya sinimulang dikdikin ang batong iyon
hanggang sa maging pulbos na. May kasamang orasyon ang kanyang ginagawa, kaya ang matigas na bato ay tila kasing tigas na lang ng tawas noong kanyang dikdikin. Noong matapos ay kinuha niya na ang itim na punyal at hiniwaan ang sariling pulsuhan, saka ipinatulo roon sa planggana. Naglabas pa siya ng ilang mga nakahandang sangkap at mga pinatuyong dahon at inilagay roon, saka sinindihan. Nagkaroon iyon ng makapal na uso. Malawak ang pagkakangisi ni Aliyah, dahil ibig sabihin tama ang prosesong kanyang ginagawa dahil sa paglalabas ng itim na usok mula roon. Agad namang nagsilapit ang mga assistant niya na sina Douglas at Ulong, mga matatapat niyang alalay na mula sa lahi ng mga baltukan. Iniaabot sa kanya ng mga iyon ang mga ulo ng oso na kanilang tinipon. Pagkaabot ay pinapausukan iyon ni Aliyah. Saglit na nagliliwanag ng kulay pula ang bungo bago niya muling ipasa sa mga alalay. Matapos ang pagpapausok sa mga bungo ay binuhat na ni Aliyah ang plangganang bakal at inilakad-lakad paikot sa mga nakataling kalalakihan habang may inuusal na mga orasyon. Nagsimulang umihip ng malakas ang hangin. Uminit ang paligid, gawa ng paglabas ng enerhiya mula sa astra na napunta sa mga bungo, hanggang sa mapansin nila ang pagpula ng buwan. Mas lalong nilakasan ni Aliyah ang bawat pagbanggit ng orasyon na animoy gigil na gigil ito sa bawat katagang binibitawan. Noong banggitin niya na ang huling kataga ng orasyon, ay sinabayan iyon ng malalaking guhit ng kidlat sa kalangitan na nasundan ng malakas na dagundong ng kulog. Isa-isa na nilang inilapat ang mga bungo sa mukha ng kalalakihan. Kanya-kanyang sigaw at palahaw ang mga iyon na animoy nasasaktan ng sobra. Nagsimula namang tumawa ng malakas at nakakakilabot si Aliyah, pati na ang mga tauhan niya. Sina Zacarias, Don Roman at Doña Socorro ay naroon na nakamasid sa isinasagawang ritual. Makalipas ang mahigit 5 minuto ay hindi na sigaw ng tao ang kanilang naririnig mula sa 30 kalalakihan, kundi malalakas na ungol na iyon ng galit na oso. Tinanguan ni Aliyah ang mga tauhan niya. Utos iyon na alisin na ang pagkakaposas ng mga nilikha nilang berserker. Pero bago pa nila iyon magawa, ay isa-isang pinigtas ng mga berserker ang posas na nasa kanilang kamay. "Magaling aking mga nilikha! Pinahanga niyo na ako agad. Sige na, magsipasok na kayo sa loob ng kuweba. Lalabas lang kayo kapag ipinag-uutos ko na." Tumango ang lahat ng berserker at bumalik na sa kulungan kung saan sila galing ikinulong. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na isinarado ang pintuan dahil nasa kamay na ni Aliyah ang kontrol sa mga iyon. Nabura na ang kanilang alaala at si Aliyah na lang ang tanging nakikilala nila bilang pinuno na kanilang susundin. "Zacarias, nakahanda na ang ating mga tauhan. Ano ang gusto mong ipagawa sa kanila?" Sabi naman ni Zacarias, "Pagpahingahin mo muna sila sa kuweba. Paplanuhin ko lang ng mabuti ang susunod nating hakbang." "Masusunod, Zacarias," sagot pa ni Aliyah na may kasamang pagyuko. Samantala sa bahagi naman ni Magnus, 2 oras pa lang siyang tulog noong mapabalikwas ng bangon. Tila nakita niya ang ilang imahe na nangyari sa ritual ni Aliyah. Napabangon siya at agad lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang mga kidlat na gumuguhit, pero nasa malayo iyon. Nasa bahagi iyon ng San Fabian. Pero noong kumulog ng malakas, ay abot na abot naman ang malakas na tunog hanggang sa Santa Ines.
Kaya maging ang natutulog na si Althea ay agad ring napabalikwas sa gulat. Nilapitan iyon ni Magnus at niyakap. "Mahal, anong nangyari?" tanong ni Althea. "Mukhang may nagsasagawa ng ritual. Tignan mo ang buwan, kulay pula. Tapos maraming guhit ng kidlat sa bahaging iyon. Bahagi iyon ng San Fabian, San Pascual at San Miguel." "Hala, nakakatakot naman." "Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Hihinto rin yan maya-maya." Tumango si Althea at humiga na. Humiga na rin si Magnus at niyakap ang asawang buntis. Samantala, maliban kay Magnus, ay may 2 dalaga pa ang nakakita ng pangitain tungkol sa ritual na isinasagawa ng huklubang si Alia. Ang isa roon sa nakakita ng pangitain ay si Maris, kaya napabalikwas rin siya ng bangon mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Pagkamulat niya ng mata, ay nakita niyang naroon si Firilina sa may bintana nakatanaw sa malayo. "Firilina, anong nangyari?" "May nagsasagawa ng itim na ritual, Inang Babaylan. Kaya kumikidlat at kumukulog ng malalakas." "Ha? Anong ritual naman?" "Hindi ko po alam, pero isa ang sigurado. Itim na babaylan o mga mangkukulam ang may gawa noon." "Firilina, may nakita ako sa pangitain. May isang matandang babae ang gumagawa ng ritual sa mga kalalakihang nakatali sa lupa. Ginagawa niyang halimaw. Tapos nagising na ako sa kulog na iyon." "Opo, Inang Babaylan. Yun siguro ang nangyayari ngayon sa unahan. Sige na po, bumalik na po kayo sa pagtulog. Wala rin naman tayong magagawa para pigilan sila. Isa pa, kapag kumukulog na ng ganoon kalakas ay ibig sabihin, tapos na ang ritual. Kaya abangan nyo na lang ang mga susunod na mangyayari." Tumango si Maris at muli nang humiga. Samantala, isang dalaga pa ang nakakita ng pangitain na nakita rin ni Maris. Ito ay si Rika, ang dalagang kasama sa mga inampon ni Magnus na kasalukuyang nakatira sa mansyon. Habang nananaginip siya, ay nakikita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harapan ng mga kalalakihan na pinapausukan ng isang babaeng mukhang mangkukulam. Tapos sinuotan ng bungo ng hayop at agad nang nag-iba ang pagkatao ng mga lalaking iyon. Sabay-sabay na umangil ng nakakapangilabot. Napaupo si Rika sa lupa habang nakatakip ang mga kamay sa 2 tenga dahil hindi niya matiis ang masakit sa tengang ungol ng mga halimaw. Matapos ng pangitaing iyon ay biglang dumilim ang kanyang paligid. Ibang pangitain uli ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa kagubatan. Kasama niya sina Magnus, Tombi at Efraim. Sabi niya sa panaginip, "Kuya Magnus, saan tayo pupunta?" Pero hindi siya nito sinasagot. Seryoso lang ang mukha na naglalakad. Muling nagdilim ang paligid at noong lumiwanag ay nakita niyang nakaupo na siya sa harapan ng isang kubo. Nasa mataas na bahagi ang kubong iyon at sa may bandang ibaba ay naroon ang maraming bahay. Marami ang mamamayan at sa pakiramdam niya ay siya ang pinuno ng pamayanang iyon dahil yumuyuko ang mga tao na nakakakita sa kanya. Muli na namang nagdilim ang kanyang paligid at noong lumiwanag ay naroon na siya sa loob ng isang napakalamig na kuweba. Tila nasa gilid ito ng isang talon dahil nakikita niya ang bumabagsak na tubig sa may bukana ng kuwebang iyon. Hanggang sa huminto ang pagbagsak ng tubig na tila huminto rin ang oras. Takang-taka siya na lumapit sa tubig at hinawakan. Naka-istak lang iyon na tila isang tela na nakalaylay lang sa ere. Anong nangyayari?
Wika niya pa sa panaginip nang may isang malamyos na tinig ang nagsalita. Rika, ako ito, si Inang Kalikasan. May mahalagang bagay akong kailangan sabihin sa iyo. Puntahan mo ako sa may talon ng bagong ibisan. Magpasama ka sa tagabantay para maging ligtas ang iyong paglalakbay. Ha? Si Kuya Magnus po ba ang ibig niyong sabihin? Oo, siya nga, Rika. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Maraming nag-aabang sa iyo na panganib. Teka lang po, Inang Kalikasan. Bakit kailangan po na pumunta pa ako dyan? Pwede niyo naman yatang sabihin kung anong kailangan niyo sabihin sa akin ngayon. Hindi pwede, Rika. Marami ang nakikinig. Nasa loob lang tayo ng panaginip mo. Pero kapag nagising ka, ay malinaw mong maaalala ang mga naging panaginip mo sa gabing ito. Isa itong giya sa tatahakin mong bagong landas ng iyong buhay. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong pa ni Rika sa kanyang panaginip. Pero nawala na ang tinig at bumalik na sa dati ang lahat. Nagpatuloy na sa pagbagsak ang tubig sa talon. Inang Kalikasan? Nasaan po kayo? Wika pa niya. Pero isang yugyug sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanya, ang kanyang ate Alona. Uy, Rika, gising na. Papasok na tayo sa eskwela oh. Nakaligo na kaming lahat. Ikaw na lang ang hindi pa nakakaligo. Ha? Ganun ba? Okay, sige. Wika niya pa at umupo sa kama. Saglit siyang tumulala dahil malinaw niyang naaalala ang kanyang panaginip nang muling magbukas ang pinto. Uy, Rika! Ano ba hinihintay mo? Maligo ka na. Nag-aalmusal na ang lahat oh. May iwan ka talaga. Natauhan muli si Rika at tumayo na sabay dampot ng tuwalya. Nagtungo na siya sa banyo para maligo. Samantala, sa bahagi naman ni Oliver, makalipas ang 3 oras niyang paglalakad, ay may naririnig na siyang lagaslas ng tubig. Yun, mukhang malapit na ako sa ilog ah. Bulalas niya pa at pinatalas ang pandinig para malaman kung saan iyon banda. Noong mapagtanto ang direksyon, ay agad na siyang naglakad ng mabilis dahil init na rin talaga siya sa kanyang katawan. Idagdag pa na kakaunti na lang ang dala niyang tubig. Baka 2 lagok na lang ay ubos na. Hanggang sa makarating siya sa gilid ng isang ilog. Ibinaba niya ang bag sa gilid ng malaking bato. Kinuha ang pana, palaso at itak, tsaka ang lalagyanan ng tubig. Malinaw na pinaalala sa kanya ng kanyang lolo na wag magtitiwala sa mga ilog. Madalas may bantay na engkanto riyan, o di kaya may mga rebelde rin na nakatambay lang at nagpapahinga. Payuko at dahan-dahan ang kanyang paglapit sa ilog. Noong naroon na siya, ay marahan niyang inilublob ang galon na lalagyanan ng tubig. Pero ang mga mata niya ay nasa paligid na kamasid. Noong mga lahati na iyon, ay tumago na muna siya sa gilid ng isang bato saka uminom. Matapos mabusog ng maraming tubig, ay muli siyang sumilip sa kaliwat kanang bahagi ng ilog. Tahimik pa rin naman. Muli siyang lumapit sa tubig at pinuno na muna ang galon. Saka bumalik sa malaking bato na kanyang pinag-iwanan ng bag. Nagpalipas siya ng 15 minuto na nakasandal sa gilid ng bato. Nagpapahinga at nakikiramdam rin. Noong masigurong wala namang ibang tao ang naroon, ay agad na siyang tumayo at naglakad sa gilid ng ilog. Habang sinisipat kung may isda ba sa malapit sa gilid. Hanggang sa may masipat siyang 5 isda na may kalakihan. Agad niyang inasinta at binanat ang pana. Bumuga ng hangin sabay bitaw ng tali ng pana. Tuwang-tuwa siya noong makitang 2 may kalakihang tilapia ang kanyang napana. Mas malapad iyon sa kanyang palad.
Kaya kahit isang piraso lang noon ay busog na siya, lalo at may kanin naman siyang dala. Agad na siyang bumalik sa pwesto, nagpaningas ng apoy, saka inihaw ang dalawang isda. Nagsaing na rin siya sa butane stove para mabilis makaluto. Noong maluto na ang kanyang pagkain, ay inilabas niya na ang baong asin, kalamansi at sili. Pinigyan niya agad ng kalamansi ang inihaw na tilapia at isang malaking tipak ang kinuha sabay diretsong isinubo. Kahit pa umuusok pa iyon sa init. Wow, sariwang-sariwa talaga. Kahit araw-araw ganito ang ulam ko ay ayos na sa akin. Wika pa ni Oliver sa sarili habang tuloy-tuloy lang ang pagsubo. Dahil sa pagkasabik sa sariwang isda, kaya nakain niya ang dalawang inihaw na isda. Imbis na ang balak niya ay para sana sa kinabukasan ng isa. Di bali na nga, papana na lang ako uli bukas. Wika niya pa sa sarili habang nakatingin sa mga tinik ng dalawang isda na nakatambak sa gilid ng bato. Naglakad-lakad muna siya sa di kalayuan upang makiramdam kung ligtas ba talaga siya sa baging iyon. Noong masigurong wala namang palatandaan na may ibang tao roon, ay agad na siyang bumalik sa pwesto. Hinubad ang lahat ng kasuotan at walang itinira. Nilaban niya na rin iyon dahil may dala naman siyang baretang sabon, kaya maayos niyang nalalabhan ang mga damit niya. Maging ang sarili ay nasasabunan niya rin ng maayos, kaya hindi siya masyadong nanlalagkit kahit madalas siyang pagpawisan. Habang kalmado siyang nakahiga sa gilid ng ilog na naliligo, ay wala siyang kamalay-malay na may isang nilalang ng gubat ang nagmamasid sa kanya. Ilang beses niya na iyong nadaanan pero hindi niya napapansin. Dahil ang nilalang na ito ay kabilang sa mga laman lupa na may balat na kahalintulad ng sa kahoy. Maging ang mga binti nito ay may mga ugat ng kahoy na nakadikit at tinutubuan rin ng halaman ang ulo. Kaya nagmumukhang matandang kahoy lang iyon. Pero malinaw noong nakikita si Oliver at matyagang nag-aabang na makatulog ang binata para doon niya na ito huhulihin at ilulunod sa tubig para naman ialay sa mga bantay ng ilog. Kabayaran iyon sa mga engkantong bantay para sa pagpayag nila na manatili ang isang laman lupa na leshi sa gilid ng ilog. Kailangan kasi nila ng palaging may saganang supply ng tubig para mabuhay. Kaya kailangan palagi silang nasa malapit sa anyong tubig, kung saan naman binabantayan ng mga engkanto na naniningil ng kabayaran para sa kanilang permiso. Makalipas ang mahigit isang oras na pagbababad sa tubig, ay nagdesisyon na si Oliver na umahon na. Nagsuot na siya ng damit at cargo pants. Sa totoo lang, puro cargo pants talaga ang baon niya. Dahil marami ang bulsa na maaari niyang mapaglagyan ng mga gamit, gaya ng punyal, biskwit, signal flare at ilang metrong lubid para sa emergency kung sakaling malubog siya sa isang kumunoy. Matapos mailagay ang lahat ng kailangan sa mga bulsa ng cargo pants, ay naglatag na siya ng sapin sa gilid ng isang bato. Hindi siya mapapansin kung meron mang mapapadaan dahil nakaharap sa ilog ang batong iyon. Tapos may dalawang bato pa na katamtaman ang laki na nasa harapan din ng isang bato. Kaya hindi talaga siya makikita kapag naroon siya sa ilalim noon. Dahil sa pasado 5:00 na siya noong nahiga, kaya napalalim agad ang tulog niya. Lalo na at mabilis dumamig ang paligid roon dahil nasa tabing ilog nga siya. Habang tulog siya, ay unti-unti namang lumalapit sa kanyang kinaroroonan ang nilalang na leshi. Walang kamalay-malay si Oliver sa panganib na papalapit sa kanya. Pasado 9:00 noong siya ay magising.
Nagulat pa siya noong bigla siyang mapabangon dahil nauntog siya. Doon niya palang naalala kung nasaan siya. Nako, narito pala ako sa gilid ng bato. Akala ko naman kung nasaan ako. Wika pa ni Oliver sa sarili habang kinakamot ang ulo na nauntog. Nagsindi siya ng maliit na lampara at inilagay sa harapan niya. Narinig niya ang pagkulo ng kanyang sikmura. Wala na pala akong ulam Magbibiskwit na lang muna ako. Wika niya at muling nag-set up ng butane stove para magpainit ng tubig para sa kape. Habang kumakain ay naisip niya, nasaan na ba ako? Ilang araw na ako naglalakad Bakit hindi ko yata nadaanan ang isang pamayanan na sinasabi ni Lolo na pinamumunuan raw ng isang albularyo na si Apong Melo? Baka naman nalampasan ko na. Hindi ko lang napansin dahil maling daan ang binabagtas ko. Ay, hayaan ko na nga. Tutuloy na lang ako sa ibisan. Noong makapagpakulo ng tubig ay sinimulan niya na ang pagmimerienda noong biskwit na tinutulakan niya ng kape. Muli niyang inilabas ang kanyang mini diary at nagsulat ng mga nangyayari sa kanyang paglalakbay. Noong tignan niyang muli ang relo ay mag-aalas 11 na ng gabi. Kaya naman naisipan niyang magpahinga na lang uli para makabawi pa ng lakas. Muli niyang itinabi ang mga gamit at pinatay ang lampara. Pasado 1:00 ng madaling araw, noong magsimulang lumakad papalapit uli ang nilalang na Leshy. Malalim na masyado ang tulog ni Oliver, kaya hindi niya na namalayan noong may mga ugat ng kahoy ang pumulupot sa kanyang katawan, sa bewang, hita at binti. Malakas at matangkad ang nilalang na iyon at maraming galamay na ugat. Kaya hindi problema rito ang mag-angat ng isang buong tao nang walang kahirap-hirap. Hanggang sa naroon na sila malapit sa ilog. Noong mabasa ang paa ni Oliver, ay doon na siya nagising. Maliwanag naman ang buwan kaya malinaw niyang nakikita ang tila puno na naglalakad at bitbit siya nito patungo sa tubig. Hoy! Ano ginagawa mo? Pakawalan mo ako! Hoy! Taong puno! Pakawalan mo ako! Sigaw pa ni Oliver. Pero tila walang naririnig ang nilalang na iyon at patuloy sa paglalakad ng mabagal. Pilit inaabot ni Oliver ang pinakababang side pocket niya pero hindi niya maabot dahil tuwid na tuwid ang katawan niya dahil sa mga baging na nakatali. Inisip niya kung anong meron sa mga bulsa niya na maaari niyang magamit. Tinignan niyang muli ang nilalang na may bitbit sa kanya at pinag-aralan ang itsura noon. Doon niya napagtanto na isang Leshy ang nilalang na iyon. Alam ko na, takot ka sa apoy. Naalala niya ang nakalagay na isang signal flare sa kanyang bulsa. Kaya agad niya yung kinuha at binali ang dulo. Agad yung nagliwanag at sumirit na ang parang fire fountain. Natauhan ang nilalang na Leshy at agad siyang binitawan. Kaya nakaatras na rin agad si Oliver. Noong muli siya noong puluputan ng mga ugat, ay yumuko siya para makailag. Saka siya lumapit at itinapat sa mga mata noong nilalang ang sumisirit na flare. Agad nagsiatrasan ang mga ugat at kahit mabagal ang kilos ay unti-unting lumalayo ang nilalang na Leshy. Subukan mo lang bumalik rito. Gagawin kitang panggatong sa apoy. Sigaw niya rito pero patuloy lang ang nilalang sa paglayo. Hindi na rin iyon sinundan pa ni Oliver dahil wala namang saysay kung papatayin niya iyon. Mukhang hindi naman iyon ganoon kamapanganib kung hindi lang magiging pabaya sa pananatili sa tabing ilog. Muli na siyang pumwesto sa gilid ng malaking bato pero inilatag niya na ang toldang dala bilang pantakip.
Tapos nilagyan niya ng sanga ng mga kahoy ang ibabaw para hindi pa rin halata ang tolda niya. Naging mapayapa rin naman ang kanyang pamamahinga hanggang sa kinabukasan. Noong magising ay agad niyang pinakiramdaman ang paligid. Ganun pa rin, walang kakaiba. Hinanap niya rin ang Leslie kung naroon pa rin ba sa malapit pero wala na. Kaya lumabas na muna siya sa kanyang pinagtulugan at nagtungo sa bahagi ng ilog kung saan niya nakitang nakatambay ang malalaking isda. Muli siyang namana roon at nakahuli ng 4 na piraso. Muli niya iyong ipinaihaw. Kinain niya sa almusal ang isa at nakareserba naman para sa tanghalian at hapunan ang 3 natira. Muli siyang naligo sa ilog at noong matapos ng makakain at makapagligpit ay ipinagpatuloy niya na ang paglalakbay sa gubat na iyon patungo sa Ibisan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 169. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.